At ngayon, punta naman po tayo dito naman mga kababayan sa napakatinding interview kanina ni Attorney Kapunan. Kasi si Robin Padilla, tinamaan dito eh. At sinabi ni Attorney Kapunan na baka akala mo nasa pelikula ka pa. Diba? So ito, play po natin. Ikini-credit po natin ito sa DZMM Teleradio ha. Sabi po dito mga kababayan, Kapunan plus Senator Padillas, partial remarks prior BP Sara impeachment trial. So ito, i-play po natin. Partner, Simulan natin. panata mo na ng tanong ito. Siguro, attorney, unahin natin dahil nakalusot na doon sa committee level. Dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, ay wala yung numero, ay kahit sa committee level hindi yan lulusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve. I think mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no? At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee nag-atrasan na. Kita nyo mga kababayan na unang tirada pa lang ni Attorney Kapunan, alam nyo na kung sino yung pinapatamaan na nag-overdrive doon po sa mga trolls na hawak nila para palabasin mga kababayan na yung iba ay nagbaback out, yung iba mga kongresista nagbaback out ng suporta dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Ayan nga unang tirada pa lang. Sapul na agad yung mga DDC, tuloy pa natin. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ang committee. Tama. Kahapon lang nag-carry on ng report. Correct. At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, raise your hand lang yan. So pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay naku, wala lang suporta itong impeachment kasi nagsialisan. Oo nga. So talagang sabi nga ninyo, it's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? And to Tama. me, that is an indication of takot na sila. Aray! Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Kita nyo? Diba? Umpisa pa lang niyayari na ni Attorney Kapunan ang kampo ni Sara Duterte. Yung mga didisit dyan, okay lang ba kayo? Ipinapaintindi sa inyo kung gaano kayo kahina. Diba? Bakit mga kababayan? Bakit ko nasabing mahina? Kasi nga, gumagawa na sila ng naratibo. Naratibo para pagtakpan yung katotohanan na mai-impeach po si Sara Duterte. Yan yung masakit na katotohanan na ginagawa ng mga trolls ni Sara Duterte para pagtakpan lang yung issue na mai-impeach po talaga si Sara. Maniwala kayo mga kababayan. Tuloy pa natin. Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Tama. She missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magrereklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Powa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun. Yun ang sinasabi ng trolls di ba? So, mga kababayan, baka sabihin ng iba, fake news yung ibinabalita natin diba? Siguro tinamaan nga ng laptop yun. Sa poll. Diba? Napakaliwanag mga kababayan. Kasi nga pabago-bago na. Nung una sinasabi handa. Kahit makarating ng Senado, handa na sila. Haharap si Sara Duterte, doon sila haharap, doon sila magtutuos at 100% ipapanalo nila yung hearing mga kababayan, yung kaso ni Sara Duterte sa Senado, yung usapin ng impeachment. Tapos ngayon, nagkaroon ng if. Ibig sabihin, pag may if yan mga kababayan, hindi handa yan. Di ba, nagpipretend lang na handa pero hindi nakapaghanda yan. Tama yung sinabi na Attorney Kapunan dito. Siguro tinamaan nga ng laptop sa ulo. Ulitin nga natin ng konti. Siguro tinamaan ng laptop sa ulo. Ni Attorney Powa,
in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Oo. Ako narinig ko na naman, meron na siyang, if we go to the Senate, sandali. Dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo ano. Siguro tinamaan nga ng laptop 'yon. Ay. Yun ang sinasabi ng trolls eh. Oo, Di ba? oo. So, hindi natin alam. Wag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone nyo. Oo. Di ba? Oo. Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa tandem ng bayan. Yan, oo, Ah. tama naman po si attorney. Pero attorney, yung pong ganyan na mga naratibo na if we go to the Senate, yan po ba ay pagkukondisyon din sa isipan ng mga tao na ito ang pwede pang mangyari, huwag kayo makapakampante, pwedeng ganire, pwedeng ganyan. So, hindi lang kinukondisyon, talagang ginugulo. Tama. Totoo yun. Kasi talagang talagang ang naratibo talaga ng mga trolls, mga kababayan, guluhin at palabasin na mali yung proseso, biktima si Sara Duterte, hindi naabal ni Sara Duterte yung due process. Yun yung pinapalabas nila. Buti na nga lang, mga kababayan, merong abogado na katulad ni Atty. Kapunan na talagang na ipapaliwanag na mas maliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin na maraming beses pinagbigyan etong si Sara Duterte, pero saglit na umattend siya, anong ginawa niya? Travel abroad, di niya hinaharap, puro pag-iwas, gumagamit ng napakaraming abogado na hindi siya kayang ipagtanggol. Yan yung malimit ginagawa, mga kababayan, ni Sara Duterte. Kaya nga hindi niya pwedeng sabihin na siya'y ginigipit dahil maraming pagkakataon na pinagbigyan siya para i-prove na inosente siya. Ang may intensyon na manggulo, no? Because yung final, maalala ng mga nanonood at kayo, no? Opo. Nung nasa House at binigyan siya ng opportunity to Vice President to file an answer, hindi siya nag-file ng answer. Nag-file ng petition sa Supreme Court. Oo. At sinama, hindi lang ang House, sinama ang Senate President. Oh. Oo nga pala, no? Sinama si Senate President. So, ang sabi namin mga lawyers, House ang question mark eh. Wala daw jurisdiction ng House. Bakit sinama dyan ang Senate? Ngayon, parang yun ang plan B nila. Although mutan academic na, sa Senate kasi hindi nag-issue sa House kasi hindi nag-issue ng restraining order ang Supreme Court, nabigo sila. So meron silang plan B, baka pagdating sa Senate sasabihin nila na teka meron pa kaming pending case Oh. dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila bias ang Senate. Marami yan, pero that seems like their insurance. Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod niyan if makalusot yung articles of impeachment. Yes. Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya, even if isa lang po. Isa hindi lang, po ano, ba? pwede lang. To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya, plus yung ina-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos? Okay, ibigyan ko muna ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes, 106. which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na, and then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court. Okay. Anong ibig sabihin ng 'yon? Mag-oath of office. Mag-oath of office ang members ng Senado. And under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala after they take their oath of office, approve nila yung Senate rules of impeachment. Pag hindi nagbago yan, dalawa ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Oh. Anong ibig sabihin? Eto, mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba, ang dami mga interview ni Atty. Kapunan, ni Atty. Lorna Kapunan, na kung saan, mga kababayan, paulit-ulit niya ito sinasabi. Sana maintindihan to ni Senator Robin Padilla, maintindihan to ni Senator Amy Marcos, maintindihan to ng minority, mga kababayan, na ang karamihan dyan sa minority sa Senado ay mga kaalyado ni Sara Duterte. Sana maintindihan nyo to. Eto, tuloy natin. Ng political neutrality, you cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Tama. Political neutrality. You are here to serve the people. Tapos specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, no, and the rightful laws. So dalawa yan.
Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Tama. So, Pero yung may isang senador, partner, nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, baka Duterte ako. Kahapon, si So, Senator Robin Padilla, sabi niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung I-oppose. tungkulin nila bilang Oo. minority. Tama ba yun, attorney? Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? Oo. That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to defend, preserve the Constitution and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. Oo. When you enter Okay, tayo, pahiya si Robin Padilla dito, mga kababayan. Biruin nyo, pamula umpisa, hanggang gitna ng interviewing ito, talagang durog yung mga DD shit. Bakit, mga kababayan? Sala yung sinabi ni Senator Robin Padilla na porket minority sila, i-oppose nila, mga kababayan, or mag-u-oppose sila doon po sa doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga, meron tinitingnan na neutrality, mga kababayan. Kung ikaw ay tatayong hurado, tatayo kang hukom, magsisilbi kang hukom dyan sa Senado. Dapat meron kang neutrality. Ang problema kasi, mga kababayan, kahit pasabihin ni Senator Robin Padilla kahapon na siya ay magiging neutrality, mga kababayan, alam naman natin na kahit, sabi nga niya, kahit sunugin siya, ang mangangamoy sa kanya talaga, Duterte. So doon pa lang, wala na, mga kababayan, wala na yung sinasabing neutrality. Kasi nga, sinabi niya na, mag-u-oppose siya, mga kababayan, sila na minority. So ano pa ang silbi ng pagiging, pagiging judge nila kung sakali dyan po sa impeachment court sa Senado. Anyway, ituloy pa natin. into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Di ba? Dapat tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. Tsaka nakakahiya to, mga kababayan. Sinabihan si Senator Robin Padilla ni Attorney Lorna Capunan na baka akala niya nasa pelikula pa siya. Na sinusundan niya lang yung script ng mga DDS. Diba? Yun yung mga script ng fake news peddler, mga kababayan. Yun yung mga script na nakakabobo. Kaya nga kung titingnan nyo, si Senator Robin Padilla, kahit pa sabihin nating nag-number 1 yan na senator, kahit marami siyang abogado at napapaligiran siya ng mga abogado niya at napakalaki ng pondo ng opisina niya, wala, bobo talaga, mga kababayan. Pasintabi kasi kahit si Attorney Lorna Capunan, alam na yun. Kasi nga, di ba, si Attorney Lorna Capunan, yung tinanong ni Senator Robin Padilla noon, doon sa issue ng urge, na kapag ka nag-init yung kanyang katawan, yung urge, mga kababayan, alam nyo na yon. So anyway, tuloy pa natin. Ayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is. Oo. So pasok yun sa sinasabi mo kanina na dapat yun? Political neutrality. Oo, Political neutrality Oo. and impartial justice. So kung ikaw nagpakita ka na ng ang tawag mo doon, leaning mo, nagpakita ka na ng Medyo i-reconsider mo na bago pa man umakyat siguro yung impeachment complaint sa Senate, attorney? Kanya nga dapat tignan din natin pag lumabas yung rules na yan, kasi yung existing rules ngayon na I think at that time when it was passed, kanya familiar si Senate President Kasi sinasabi niya, at that time when there was an impeachment, he was the Senate President. Tama. Really ang Senate President. Majority leader siya. Para siya ang majority leader. Kanya sabi niya, and I can believe him, sabi niya, miski na hindi ako abogado, alam ko yung rules na yan. Tama. And in those rules, maganda ang powers, ang authority ng Senate President acting as presiding justice. He is the only one that can decide. Kunyari, may motion. Kunyari, may balak na mag-delay. Yan. O may balak. Nakita naman natin si Marcoleta Jr. sa House, no? Panayang interject, panayang manifest, no? Baka gawin din ng tatay niya sa Senate, no? Not to prejudge him, but there is a mechanism in the Senate rules that the presiding justice, Tito Sen, can say out of order ka or immaterial yung tinatanong mo, no? And he can only decide. Pag may pala ibig sabihin ng out of order na di ba yung sige nag-manifest ka ng kung ano diyan, kung singit ka ng singit, kina-cut off mo yung kung ano man yung sinasabi nung nasa na binigyan nung pagkakataon ng magsalita. You're out of order. Tama po. Yun po. So he can rule on that. Ngayon, pag At saka, eto, mga kababayan, natandaan nyo, yung mga nagsasabing, hindi naman abogado yung si Soto doon ka na lang sa Itbulaga.
Tandaan nyo mga kababayan, kahit pa sabihing hindi abogado si Tito Sen, hasang-hasa na po yan sa napakahabang panahon mga kababayan na siya po ay naging senator at marami na po siyang nasaksihan na mga impeachment proceedings. 'Di ba? Kahit sabihin yung hindi abogado yan, hasa na po yan ng panahon at alam na niyan ang proseso ng impeachment. Kaya nga kung titingnan nyo yung sinasabi niyang forthwith agad-agad, totoo yun kasi yun naman talaga ang sinasabi ng saligang batas. Ang nagkataon lang mga kababayan na naglabas ang Korte Suprema ng panibagong paliwanag patungkol po dyan sa forthwith na yan. Pero ang totoo po talaga dyan, pag sinabing forthwith, agad-agad urgent o ASAP mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Meron namang motions, hindi mo pwedeng, kunyari meron kang itatanong, no? Hindi mo pwedeng itanong mismo, diretso. Dapat i-address mo sa chair at itatanong ng chair. So, Okay. so dapat orderly ang kagaya ng nakita natin sa House, no? Hindi tinatanong directly ng mga congressman, ini-address nila kay chairman. Tama. Chairman, tapos si chairman ang nagsasabing please answer. So, kailangan ba ng abogado doon? Hindi. Kailangan lang ng nakakaintindi, nagbabasa. Kasi you don't need to be a lawyer to understand it's right in front of you. Oo. Miski na hindi ka lawyer, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng nakaw na yaman. Tama. Ang ibig sabihin na hindi nagdeklara, undeclared wealth. Ang ibig sabihin na ang safe houses daw na ginamit Yung mga didisit dyan na bobo ha, makinig kayo. Yung mga didisit dyan na bobo para magkalaman utak nyo, makinig kayo dito. Napakasimple ng paliwanag. sa pinagamit. Ang renta noon, 250,000 a day. Maniwala ka ba na gano'n ang rent ng A isa? day. A day. Miski na pumunta ka sa 6-star resort dito or sa abroad, wala naman 250,000 a day. And where are those safe houses? At ano ang pag confidential funds ang ginamit, you are required to report saan mo ginamit yung funds na yan at ano ang information na nagaling mo. Kasi ang dami mong binayaran ng rewards. Kung baga, ang laki ng ginastos mo, ano malaki nakuha natin ng gobyerno dito? Ano bentahe? Oo. Yeah, because you paid rewards to Mary Grace. You Pero paid. merong mga nagbibida-bida partner, attorney. Ba't hinahanap niyo ang paliwanag dyan? The word itself confidential nga eh. Bakit namin sasabihin? Oo, Sa amin lang mga yun. Sila, oo. Pero ayun. Hindi po kasi ang This is the new generation. Eto, Thompson pakinggan nyo ha. Stevenson. Kasi talaga mga kababayang may point dito si Attorney Lorna Kapunan. Hindi porkit sinabing confidential mga kababayan, hindi mo na idideklara. Hindi mo na sasabihin kung saan mo ginamit. At saka ang isa pa dito mga kababayan, yung 200 plus mga kababayan na sinasabing bayad sa renta a day. Walang ganon. Diba? Wala pong ganon. Kahit umanap kayo dyan ng napakamahal na 5-star hotel, hindi aabutin ng ganon yung renta mga kababayan or ganon yung paano ba tawag doon? Upa. Ano po, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. O bayad mga kababayan. Kasi kung titingnan po talaga natin kahit simpleng mamamayang Pilipino, maiintindihan po yun eh. Na talagang may paglabag si Sara Duterte sa paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. the funds may be confidential but there must be a purpose for the funds. Kagaya ng the use of aliases. Maraming nagsasabing, kanya naman Mary Grace yan, kanya naman ganyan eh. Kasi aliases are allowed. Pero teka, meron tayong joint circular ng COA at government agencies Oo. na pag use of aliases, dapat yung head of office, and here, you're talking about the OVP, and Oo. the office of the vice president herself, or when she was then secretary, yung aliases na yan, yung totoong pangalan, nakalista at nakalagay sa isang safety deposit box. Tama. Kasi para pwedeng i-audit because you cannot be an alias and receive money. Oo, Hindi oo. ba? Dapat O di lahat na lang tayo mag-alias, umuna lang tayo, mag-collecta na lang tayo ng pera, pagamit ko na lang ang pangalan na fictitious. Mali! Mali yun. Mali yun. Pero teka, ngayon ko nalaman na meron palang ganyan na dapat, kumbaga ay nasa safekeeping yung mga Correct. pangalan. Ngayon, ang totoong pangalan. totoong pangalan. Ngayon, attorney, sa palagay mo, yan din ang magiging, kumbaga yung pinapa-open na envelope noon, doon kay sa impeachment ni Erap, oo. Sa palagay mo, gaganyan din. Kasi doon sa house, yung box naman ng ITR. Yung mahiwagang box. Oo, mahiwagang box. Ito naman pala, meron parang isa pa ring lalagyan, sisidlan, ano, Oo. na pwedeng maging, kumbaga, maging contentious issue na naman sa naralapit na impeachment. Pwedeng sabihin saan ang mga pangalan na yan? Because apart from itong aliases, naging evidence din ang Statistics Authority, PSA, na sinabi na out of 2,000, mga 1,000 were not even born. Nor did they die. Nor are they living people. No? So, Oo. sino sila? So, records yan. Existing records. Huwag na tayo maghanap ng let us open the safe. Oo. At saka mga kababayan, ito isipin nyo po mabuti. Dapat kasi ang ginawa ng OVP dito, kung talagang hindi nila intention mangurap,
ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin ha. Dapat nung nagbigay sila ng confidential funds mga kababayan do sa mga recipient or yung mga tumanggap na may mga alias, dapat meron silang blue book. Alam niyo yung blue book? Yung naglalag mga kababayan, nililista yung pangalan doon, address, telephone number, etc. Dapat meron silang ganun. Tapos sa tapat noon, dapat nandoon yung alias mga kababayan at yung amount kung magkano ang tinanggap. Ang problema, walang ganon mga kababayan. Ang OVP, hindi nila naisip yun. Kasi nga ang nasa isip nila mga kababayan, talagang kurapin yung pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Pati yung BIR box na yan, donate na lang natin yung box na yan sa Mayon Volcano. Kasi there is enough evidence on hand, even without opening the box. Talaga ba, attorney? Hindi na kailangan yon. So kung pinagtatalunan nyo na yan, mag-focus na lang tayo doon sa ibang mas malalaki. Kasi, Tama. like for instance, yung AMLAC report. O ngayon, nagnaratiba na naman sila yesterday, nagkamali kayo kasi meron kaming nakitang letter ng BPI na nagsasabing glitch yan ng computer. Okay. Ala. Na dapat hindi billion yan, dapat million yan. Miski na billion yan, alam nyo. Kaya kagaya ng sinabi ko last time, no? Isang na-convict na public school principal, 5,000 pesos. Oo nga. Miski natanggalin mo yung 2 billion na yan sa 6.7 billion, anong natira? 4 billion pa rin. Nako. Yung 4 billion, malayo pa rin sa 88 million na nakalagay sa SALN. Ngayon, wag na nating tingnan yun. SALN na lang. Ano ba ang sweldo ng isang vice president? Million ba yan? Ang sweldo ng vice president, I think, about 4 million, no? Or even less, no? Or even less. Paano ka makakakuha ng 88 million through the years? Through the years. Hindi Diba? Yun, unexplained wealth yun. Na ngayon, sasabihin niya, marami naman kaming businesses. Correct. Teka, si SEC mismo, representative ng SEC mismo, nagpakita ng mga 12 or 14 companies na dineclare sa GIS na either shareholder ka or yung asawa mo, si Attorney Man Scarpio, you're either a shareholder or a member of the board of directors. Unang-una, if you're in a public office, you cannot have any public interest. Tama. Diba? Bawal. Bawal yan to have any private interest kasi pag nasa Congress, pag nasa public office ka, di bibigyan mo ng bibigyan mo ng investment yung company mo. But even that, bankrupt lahat. Doris and Robert, the companies are bankrupt. Yung isang company na nakagawa ng pera is even less than $1 million. So if you add that to what her official income is, paano naman makakatungtong ng 88 million? Madaling intindihin ng tao yan. Kaya nga. Sandali, Doon pa lang questionable na mga kababayan dahil kung kukwentahin ninyo yung sahod ni Sara Duterte, hindi po talaga sasapat. At hindi po aabot ng ganong kalaki mga kababayan. And then kung kukwentahin nyo naman po yung kinikita ng kanilang mga negosyo, hindi naman din aabot mga kababayan ng 88 million. Kaya nga doon pa lang isang malaking palaisipan na. Kahit wag na lang natin pagbasihan yung outflow-inflow ng pera sa bank account nila. Kahit yung salin na lang ang tingnan ninyo mga kababayan, talagang malaking questionable yan. Malaking question mark yan. Ano po para sa mga kababayang Pilipino po natin. At yan po ay dapat talagang ipaliwanag ni Sara Duterte once na magkaroon ng trial. ako, daily wage earner ako. Sinabi nga ng isang congressman at nasabi ko na 11,000 years ko, ma-earn ko yung 88 million na yan, 6.7 na yan. Ano? Grabe, no? Grabe. Yung sa, go yung sa ahead, COA Frank. report, attorney, ganun din ba kabigat yung mga pinababalik sa kanila ng mga pondo Isa pa yun. Tama. sa Vice President? At saka ang haba na ng dinaanan na yan, yung COA report na yan, ano, dumaan na ng appeal sa COA mismo and bank, no? Dininay na 78 million. Okay? Ang dininay at dapat isoli na yan, ano? Hindi lang yan, meron pang tatlong tranches, no? Pag siguro pag inad mo, baka umabot ng 400, 500 million yan. Disallowed rin, may notice of disallowance na rin. Kasi Grabe. wala nga silang ma-explain eh. Wala silang ma-explain. Ano bang tunay na pangalan yan? Bakit gumamit ka ng safe houses? Bakit bumili ka ng medical supplies, food supplies, confidential funds? Bakit mo sinabi na binigay mo yan sa military para mag-conduct ng youth nga. leadership? Oo. Eh sabi mismo ng military, pinapirma lang naman kami. Wala naman kaming isang kuting na natanggap. No, that by itself. Oo. Will the Isa pa military yun. lie for... At walang event na naganap. At walang event na naganap. Continuing education program ng military. Okay. Wala, at saka, going back, anong resulta ng Sabi mo, it is because there is this bullying in classrooms. Teka. Who are these schools Oo. that have not adopted a no zero tolerance for bullying? I-report mo. At saka they are not the implementing agency. Miski na may confidential funds ka, wala kang karapatan to implement. You have to give it to the implementing agency. Kung bullying lang, bigay mo yan sa NBI or sa police. Kung merong use May impeach mga kababayan si Sara Duterte. Pag ito isa sa mga halimbawa, tumayong prosecutor, yung hindi kukuhanin sa kamera ha, yung kukuhanin mga kababayan sa public, maniwala kayo, may impeach talaga si Sara Duterte. Kita nyo dito, walang lusot.
Walang lusot mga kababayan ang abogado ni Sara Duterte dito. Pag si Atty. Kapunan ang tumayo. Kasi biruin nyo lahat ng detalye. Lahat ng detalye mga kababayan na pwedeng labasan nitong si Sara Duterte sa usaping ito. Lahat mga kababayan dito detalyadong nasasabi ni Atty. Lorna Kapunan. Halimbawa kung sasabihin mo, nag-donate ka sa school for bullying. O tatanungin nasan yung school? Anong pangalan ng school na yan? Nag-e-exist ba yan? Di ba kung sasabihin mo naman na nag-donate ka at confidential yung mga binigyan mo na pangalan, nasan yung log diyan? Yung mga totoong pangalan niya na tumanggap. Di ba wala talaga mga kababayan lulusutan dito ang kampo ni Sara Duterte. Maniwala kayo. Of computers for kunyari mga nagko-computer sa eskwela, ginagamit nila for electronic scam. Dalhin mo sa to Department of Justice para mag-investigate. The DepEd and the Office of the Vice President, if it is true that it really was used for confidential funds to obtain confidential information, mali pa rin. Miski natutuwa yan, mali pa rin ang proseso. Oo. Kasi may proseso, bigay mo yan sa implementing agency. Hindi ikaw ang dapat gumawa niyan. So, Oo. even if they Grabe. question na meron talagang mga totoong tao, malay mo, may dumating doon, Mary Grace Piatos, o may kumakain ng Piatos, o nakakita daw si Senator Bato ng pamilya Piatos sa Davao. Sa Davao. Oh, yun ang story. Yun nga ang claim nila. Meron naman daw talagang may apelyido na Piatos. Pero sa Davao. But that, in itself, again, raises question. Yeah, Kasi- but even if that were true, miski na totoo yung kwento na yan, ay violation of law ka pa rin. Kasi you did not follow the procedure. Report, submit the names, put it in a vault, give it to the implementing agency, this confidential information. dapat lahat pala, partner. Lahat. Proseso yan. Proseso. Yeah. May tanong Grabe mga kababayan, wala lusot dito si ano? Wala lusot dito ang kampo ni Sara Duterte. Napakatindi ng paliwanag dito mga kababayan. Diba kung sakali nga naman, mapapatunayan, mailalabas nila si Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, mali pa rin yung naging proseso mga kababayan kasi hindi sinunod ni Sara Duterte mga kababayan yung proseso ng paglalabas ng pera. Kaya talagang laglag si Sara dito yung kampo niya. attorney, hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, hindi naman sure, hindi ko alam kung nasa karakter din to ng Vice President. Oo. Paano kung dahil umalis siya, hindi na siya bumalik? Magpatulong siya sa ibang bansa na nagiging pattern nung kay yung mga dating inaanak. Debes, si Saldico. Si dating Roque. spokesperson Harry Roque. Oo. And with the Vice President, what if? Hindi ko naman alam kung gagawin niya. Anong pwedeng mangyari with this? Okay. Dalawang pwede niyang gawin, either mag-resign siya or she disappears from the face of the earth. Magtago siya, kasi siguro mabwisit na ayaw na niya dito, Samahan na lang niya si Harry Roque. Okay. But anyway, if the Vice President resigns, ang question na marami, itutuloy ba ang impeachment na yan? Yan. Ang sagot oo. Kasi impeachment has two things: removal from office and permanent disqualification. Miski na hindi mo na siya ma-remove kasi nag-resign na. Oo. Meron pa yung second penalty, removal. At kung convicted siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Oo. Hindi man mag-resign, sabihin nila, bahala na kayo sa buhay niyo dyan, defense team ko, I have 16 the company nila lawyers. Hindi siya sisipot. Hindi pwedeng hindi siya sumipot. Bakit? Ang problema, pag hindi siya sumipot, mahirapan ang defense team because Tama. evidence must be based on personal knowledge and authentic records. Ano yung personal knowledge nila? Narinig ko nga yung interview ni Attorney Pao. Ang sagot niya sa bakit hindi dineclare sa bank, sa column ng cash in hand ng bank. Ang sagot the Vice President told me, sinabi sa akin ng Vice President na linagay dyan sa others. Sandali, mga lawyers will know, pag sinabi sa akin, hearsay yan. Hearsay agad. Hearsay yan pag hindi mo Nakaw! na-cross-examine. Hearsay because it was told to you, you had no personal knowledge. Hindi mo nakita yung bank account. Ngayon, sa documents, may signature ang isang Vice President. Di ba? Authentic ba yan? Hindi natin alam. Because walang Vice President who will say, that is my signature, or that is an authentic document, or that is a receipt that I gave. So, in terms of evidence, speaking from as a lawyer, they will fail. In the weight of their evidence, it will all be hearsay, it will all be second-hand knowledge, it will all not be on authentic or verified records. So, Ngayon mga kababayan, kita nyo napapaisip ako paano kung yung ebidensya pala ng kampo ni Sara Duterte, lahat galing lang kay Sara? Nakuha nyo yung pinupunto natin? Kasi pag ini-interview si Atty. Michael Poa, ang lagi nilang sinasabi, ganito kasi yung sinabi ni BP Sara sa amin Ito yung sinabi talaga ni BP Sara. Ganito yung inulit sa amin ni BP Sara. Paano kung lahat ganun yung ebidensya nila? Wala silang sapat na basihan, ika nga. Di ang papatakan yan mga kababayan, kwentong barbero lang. Kwentong laway lang ni Sara Duterte. Ebidensyang laway pala, sorry. At dahil dyan mga kababayan sa ebidensyang laway na yan, wala. Laglag si Sara Duterte, may impeach po talaga yan. Pero na lamang, kung babrasuhin ng minority
at at kahit alam na nila na mali talaga si Sara, kukonsintihin nila, yon hindi ma-impeach si Sara. Pero tandaan po natin, kung nakikinig yung mga senator dyan o kung may nanonood na senator dyan, pag kayo umakto ng hindi maayos, tandaan nyo may people's court. Diba? Kasabay ng impeachment trial, merong ilulunsad na people's court at ang magdidesisyon doon, ang huhusga doon, ang taong bayan mismo. Kaya dapat maging maingat kayo sa mga gagawin ninyo kapag ka umusad na yung trial ni Sara Duterte. So kung ganyan po ang sitwasyon na kinakaharap niya pala, no, Robert, susugan ko lang yung tanong mo. Sa palagay mo, babalik pa siya? Babalik ba siya? Hindi ko alam. Tanungin natin kay Attorney Sulaika kung babalik pa siya. Easy, ma. Wala talaga naman nakakaalam, kundi siya. Kaya lang tayo, nag-aabang tayo. Nagbabantay kung anong development. Kasi parang, kung mauwi pala sa taguan lang, ba't pa tayo nag-aaksaya ng panahon na ang tagal-tagal na ito itong usapin ng impeachment, ang dami ng trabaho ng ating mga mambabatas na nabitin dahil lahat sila focus dito. Pero Pagka si Sara Duterte nagtagot, hindi nyo na alam po saan hahanapin, tanong nyo daw kay Zulaika Lopez. At alam ni Zulaika Lopez yun. pag sa house, kahit wala siya, gumulong, Oo, baka gumulong. tuloy-tuloy yan. Kahit na hindi siya mag-appear, iakit pa rin nila. Oo. Sabi ni Senator Amy kahapon, 100% sabi niya, sigurado kaakyat dito sa Senado. Tinatakot nila ng FLR for FLR. later release sa budget. Tsaka, sabi niya, yung kakasuhan daw ng 3 letters, OMB, Ombudsman. May ganun daw. May pananakot na ganon. Kaya daw boto in favor. Yun yung sabi ni Senator Amy. Ang tawag dyan, mind condition, kino-condition, no? oo. And maraming nanonood sa program ninyo. Amy Marcos, makinig ka. Kung in the worst scenario that they are able to get away with what they're saying, no, at ma-acquit ang isang Vice President Sara despite her psychiatric condition, ano, in my view, tapos tumakbo yan ng presidente in 2028, sinong may kasalanan? Ang may kasalanan dyan, hindi yung mga senator judges na nag-acquit sa kanya. Kung manalo pa siya as president, tayo nang may kasalanan. Tama. Kaya dapat kasabay nitong pag-intindi natin o pag-watch natin dito sa Senate hearing, let's also get truly informed. Magbasa-basa tayo, ano ba talaga yung constitution na yan? Bakit napakalaga? Ano ba talaga ang functions ng isang senador? Meron bang sinasabing loyalty to the minority? Ano ba ang function ng media? You in media have an obligation as well to educate. Ang problema is, there is good media and there is bad media. And I'm very happy that in tandem, this to me is not only a good media, this is a happy media. I'm so happy to be here. Thank you, ma'am. Oo. Ay, ang init nga ng usapan. Ngayon lang nangyari to sa YouTube natin, sa Oo. live. Dami nag-uusap, oh. Kaya nga. Sabi niya, si attorney lang pala kapantay. Hindi gumagano. Kaya nga, gawin na kaya natin, hindi na tayo tandem. Trio. Tatsulok. Tatsulok sa umaga. Tatsulok sa Ay, naku, marami pa tayong aabangan kay attorney, lalo na kapag gumulong. Meron na lang ako isa pa lang tanong, habol ko lang partner, kasi ito hindi ko natanong last time she was here. Pinapatanong ni Alvin El Chico, ma'am. Sa palagay mo, dahil halos kalahati yata ng IBP, ay abogado ni Sara, no? VP Sara. May ang tawag ko, may pag-asa po ba? Kaya po ba ninyo, kunyari, ikaw pinili na Private prosecutor, kaya ba ninyo tapatan itong mga abogado ni VP Sara? Maganda ba ang laban? Ang laban dito, hindi galing ng abogado. Hindi rhetoric, hindi yung galing magsalita ng abogado. Ang laban dito ay ebidensya. Yan. Okay. Huwag nating isipin na ang dami nilang abogado. Hindi naman paramihan ng abogado dyan. Hindi naman pagandahan ng Amerikana yan. Ano? Nasa ebidensya. Look at the evidence. Okay. And if it is true that that's the integrated bar is an association all of us are members of, no. Titignan nila ang ebidensya. Okay. Tama. At saka sabi mo nga 145 years na ako in practice. Yung mastery mo, yan. Ay, oo, kahit natutulog. Kahit objection, your Oo, honor. kaya nga, oo. So follow the evidence tayo. Don't follow personalities. Follow the evidence Okay. and the numbers. Alright. Ayan. Mga kababayan, kita nyo yung paliwanag ni Atty. Lorna Kapunan. Hindi basehan dyan ang dami ng abogado. Wala siyang pakialam kung madami yung abogado ni Sara Duterte. Ang pinag-uusapan dyan yung lalim ng ebidensya, mga kababayan. Ang problema kasi dito, kaya natin nasabi na mahihirapan yung kampo ni Sara Duterte kasi malimit nga. Kung papanoorin ninyo, babalikan nyo yung mga interview ni Atty. Michael Powa. Ang malimit na binabanggit niya doon, ganito kasi yung sinabi ng BP. Ganito kasi yung sinabi ni Vice President sa amin. Doon pa lang, mga kababayan, laglag na. Kung sakaling ganyan yung tono ng gagawin nilang pagkanta doon sa Senado. 'Di ba? Yung gagawin nilang depensa kay Sara. Laglag talaga yan, lalo na kung tatayo nga, mga kababayan, na private lawyer, eto pong si Atty. Kapunan, talagang laglag po yung 16 na abogado ni Sara Duterte kasi matibay naman talaga yung ebidensya laban po kay Sara. Kasi tingnan nyo sinasabi nila
Wala daw katotohanan yung 6.7 billion pesos. Paano pagka napatunayan yan ng prosecution na may katotohanan yung 6.7 billion na lumabas at pumasok sa bank account ni Sara Duterte? O paano nila pa sisinungalingan yan? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, mahihirapan po sila dito. Lalo na kung tatayo pang private prosecutor, eto pong si Atty. Lorna Capunan, talagang lahat ng anggulo, black niya kung tutuusin. Diba? Lahat ng anggulo na pipwedeng labsan ni Sara Duterte, naharang niya. Kasi alam niya mga kababayan yung proseso ng batas. So ngayon, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa sinabing ito ni Atty. Lorna Capunan. Comment below na lamang po kung ano, kung ano po yung comment at opinion po ninyo. Hingil do sa baka tinamaan ng laptop nga sa ulo kaya pa iba-iba na yung sinasabi. So comment below na lamang po kung ano po opinion nyo. Hingil po dyan.